ano man yung pinagdadaanan mo na yan, na dapat ay maisapuso natin na laging may Diyos na nakatingin at magdidesisyon sa mga bagay na yan. 6:34. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas. Diba? Pinapangunahan na natin yun eh. Hindi nga natin sigurado. Kung bukas buhay tayo, mamayang madaling araw eh, tumirik na. Na-atake na. Hindi natin alam. Ano? So, ibig sabihin, pagpahingahin natin yung isip natin, mga kapatid, sa mga maraming alalahanin. Ipasa Diyos mo na lang. Sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Kaya huwag na kayong mag-alala, sabi sa ibang version, tungkol sa kinabukasan. Dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahanin dumarating sa bawat araw. Pag merong iniisip ka na sa pang-araw-araw, dadagdagan mo ng dadagdagan. E baka pumutok yung isip mo. Nawawala na ng part ito. Dito ba? Nawawala na ng part yung Diyos sa buhay mo. Yun lang yung pinakikita dito eh. Sa mga talatang ito. Na dapat ang isang Kristiyano, para kang kawayan. No? Mahirap pabagsakin. Lagi kang handa sa hamon ng buhay. Hindi naman laging masaya. May dadating naman talaga ng mga kakaibang bagay. Ano po? Nasusubok sa ating mga pananampalataya. MBB naman, kayo nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na yung mga suliranin sa bawat araw. Okay na yun, huwag mo nang dagdagan pa kung mayroon kang suliranin. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Maraming iniisip ang tao na nagpapaligalig sa kanyang pananampalataya. Aminin man natin o hindi, na bahagi tayo po ng mga alalahanin na yan bilang tao. Diba? Maririnig mo yung comment ng iba, tinatamad na akong bumoto. Diba? Ganun din naman. Kaso, obligasyon mo yan bilang Kristiyano. Sumunod tayo sa gobyerno. Ano? So makikita natin dito, kung yung mga yun lang yung problema ng pagboto, ay alisin mo na. Kaya mo nang ang Diyos ang maglok-lok dyan kung sino ang nararapat dyan. Huwag mo nang anuhin lahat. Isipin lahat. Ano? Intindihin mo lang ang mangyayari sa bawat araw. Huwag kayong mabalisa tungkol sa susunod na araw, ang sabi ni Jesus. Sapagat ang susunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga kabalisahan. Hindi ba totoo naman na bawat araw may dalang mabuti at masamang bagay? Hindi natin mapapangakit bukas, bigla na lang makakabalita ka, uy, si ano nasagasaan? Si ano namatay? Di ba? Si ano ganito nangyari? Di ba? Samang balita. Isa lang, mapabalitaan ka, uy, si ano ganito? Maayos ah. Isang pamilya na yun, nabautismo na lahat. Halimbawa, di ba good news? So maraming dumadating sa bawat araw na unexpected sa madaling salita. Bilang isang alagad, dapat alam natin ang priority ito lagi, ang Diyos. Ano mo? Siya yun to the top. Saka na lamang yung mga ibang bagay na nagpapagulo sa atin. Hindi natin maiisip lahat. Hindi natin magagawa lahat ng mga bagay. Ano mo? Hindi. Meron at merong mangyayari na magiging masama ang ating katawan pagka lahat ay dinala natin. Tingnan niyo po. Ang epekto ng labis na pagkabalisa ng mga tao ay ang kanilang sympathetic nervous system ay nagiging aktibo. Ang kondisyong ito iniuugnay sa mga sakit na gaya ng ulcer, sakit sa puso at hika. Kita mo na? Napakatalino ng Diyos. Kaya pala sabi niya, let go. Diba? Ano sabi niya? Forgive. Kasi pag di ka nagpatawad, aatakihin ka sa puso. Pag naman puro alala ka ng alala, ito naman ang mga tatamaan. Tingnan mo, ang dami. Ano, kaya pala sabi ng Diyos, let go mo na yan. Ipagkatiwala mo sa akin yung bukas akong bahala. Kung sumasampalataya po tayo. Kaya sa mga Kristiyano, pinapaalala yan eh. Ano ba yung mga yan? Ang sabi diyan, para sympathetic nerves at sympathetic nerves. Yung sympathetic nerves, yun yung mga tinatamaan. Pag labis-labis yung ating dinadalang pag-aalala sa buhay. Ayan o. Dilates pupils, inhibits saliva flow, accelerates heart rate. Dami. Diba? Ang galing ng Diyos. Hahanga ka sa talino ng Diyos kasi siya nag-design sa tao. Oh, let go mo na yan. Let go mo na to. Mag-forgive ka na. O let go mo na yung mga alalahanin na yan. Di po ba?
Ano ba yung dalawa na yan? The autonomic nervous system comprises two parts, the sympathetic and parasympathetic nervous systems. Ano yung sympathetic nervous systems? Activates the fight or flight response during a threat or perceived danger. And the parasympathetic nervous system restores the body to a state of calm. Ganun pala yun. Ano? Pag sobra-sobra kang pag-alala, iniisip mo lahat ng nangyayari sa mundo, anumang mga bagay o stress ka sa social media o anumang bagay nagpapa-stress sa'yo, nako, ay tatamaan ka ng sympathetic nervous system. Natatalo yung parasympathetic nervous system. Hindi ka na kumakalma. Nagugulo ka na, nakakaano na ako, naiinis na ako. Ganun ang nangyayari. Ito yung mga tinatamaan. Talino lang Diyos, ano po? Bakit niya pala sinasabi, huwag kayong mga balisa, kampante niyo yung sarili niya sa word na yan. Kalma lang, parang gano'n. Hindi mo maiisip lahat dyan, puputok ang ulo mo dyan. Heart rate increases, liver releases glucose, bronchioles are dilated, pupils dilate, adrenal glands secretes epinephrine and norepinephrine, digestion is inhibited, bladder is relaxed. Dami palang epekto nito sa isip, kaya pala nawawalan ako ng lakas. Sabi ng iba, para ako laging hinang-hina. Binabalot na pala ako ng pag-aalala. Yan po, kaya napakagaling. Salamat sa Diyos. Meron tayong salita ng Diyos. Kaya lagi namin po sinasabi na nagtuturo, babasahin niyo po. Napaka makapangyarihan ng salita. Kami, speaker lang kami. Yung binabasa namin nandito, basahin niyo po. Napaka-kapangyarihan ng salita na to dahil nga salita na to. Lalakas ang katawan niyo dyan. Ang isip mo, mapupuno ng kalakasan, hindi manghihina. Ano po? Kung susundin natin ang utos na ito ni Jesus, maiiwasan natin mapinsala ang ating kalusugan. Higit pa riyan, magkakaroon tayo ng kapanatagan na tinatawag ng Biblia na kapayapaan ng Diyos. Salamat sa Diyos na siyang nagbigay buhay sa atin sa lahat ng pangunawa na ito. Na anumang mga bagay ay ipinaalis sa atin. Na anumang mga nandito sa ating mga tinatago, alisin nga. Hindi yan makakapagpabuti sa iyo. Bibigat ang ano mo lang, ang buhay mo bibigat. Pilipos 4:6, sinabi rin sa mga sulat, bukod sa Mateo, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Kasi sa time na to, yung iba nakaharap sa persecution. Kaya nga, ayun, yan, during persecution siya eh. Marami diyang umuugalit, pinababayaan yung pagkakatipon. Paano ka sasamba kung ikaw ay puhulihin naman ng mga Romano? Ano? Huwag ninyo pabayaan ang pagkakatipon gaya ng inuugali ng iba. Hindi po ba? Sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ano man yung mga iniisip. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng ano? Ng panalangin, may pasasalamat. Marami po tayong iniisip. Ano mo? Marami. Hindi natin maiisa-isa. Ang daming iniisip ng tao. At alam po ng Diyos yan. 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat. Saan? Sa inyong puso at isip. Kita mo na? Yung salita ng Diyos na yan. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya iba tayo sa iba. Ano? Although marami tayong dinadaan ng problema, pero alam natin na hindi tayo pwedeng ibagsak ng mga problema na ito. Alam ng isang Kristiyano, matalino ang isang Kristiyano sa paraan ng kanyang paglilingkod. Alam niya na hindi sa pamamagitan ng mga nakaka-stress na bagay ay babagsak ako. Hindi gano'n. Kailangang magpatuloy ang tinatawag na Kristiyano sa buhay na pagiging isang lingkod. Sa unang Pedro naman, ang sabi ko, na inyong ilagak sa Kanya. Alin? Ang lahat ng inyong kabalisahan. Di ba sinabi natin kasunod kanina? Ano man yung gusto mo, sa Diyos mo sabihin. Bakit? Sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Napakasarap yung may Diyos. Na sana ito yung makita ng iba. Ano ho? Ibang mga tao na ang sarap ng may Panginoon. Meron kang tinatawagan, meron kang sinasabihan, meron kang kinukuhaan ng lakas.